Kala niyo Yung oras na may huling nagpasalamat kasi. just this week, a professor came into the bookstore, kissed me on the forehead, and said thank you. siguro yung matanda dun sa overpass, tinulungan ko siya, binigyan ko siya ng pagkain. Tapos sinabihan niya sa akin, ay maraming salamat anak. Tapos yun. Nung time na may pinagawa sa aking pabor yung professor ko or yung advisor ko, na konting bagay lang siya, pero para sa kanya pala malaking bagay na. Kaninang hapon, kasi may nagpasalamat sa akin, si Ate sa Carinderia, when I ate to their restaurant, nagpasalamat ako sa kanila, and in return, nagpasalamat din si Ate sa akin. And I'm really thankful kasi more than just nakatiim na masasarap na pagkain nila. Si Ate mabait rin, and she really takes care of her customers. So, Kailan yung oras na may huling nagpasalamat sa'yo? 5 minutes ago. May mga nagpapapirma sa akin dito ng mga paperworks nila, and normally, they would say thanks after having their paper signed. So, yung last time. Ang mga kadalasan na nagpapasalamat sa akin ay ang mga estudyante na aking natutulungan tungkol sa kanilang mga problema, tungkol sa pamilya, sarili at sa pag-aaral. Actually, yung mga taong huli nagpasalamat sa akin, yung mga taong nagtitiwala. Ito yung mga taong alam ko nandiyan sila palagi sa akin. Ito yung mga taong hindi ako iiwan hanggang sa huli. Kaya I'm very thankful na pati sila na-appreciate yung mga ginawa ko. From that day onwards, I will make sure na hindi lang ito yung una at huli. It will be their start and there's no ending for this one. Kanina lang, nung pagpunta ko dito kasi yung taxi driver, nung nagbayad ako sa kanila, nag-thank you siya sa akin. For me, normal lang yun kasi it's a form of parang right gesture. So, pero at the same time, yung mga ganong act, syempre ma-appreciate mo rin siya. Kasi maganda rin yung na-appreciate ka nila. So, yun, thank you sila. Sa natatandaan ko, ang huling may nagpasalamat sa akin ay yung mga panahon na hindi ko in-expect yung pasasalamat na yun. At yun yung tuwing may event ng ISSC na pagod ka, tapos ginawa mo lang yung trabaho mo, tapos napagod ka kasi hindi ka humihingi ng kapalit at hindi ka humihingi ng thank you. Tapos meron akong unexpected na mga estudyante na nagpapasalamat at yung mga ka-officers ko na nagpapasalamat na sa job well na nagawa na. So yun yung parang pinaka-genuine na thank you na natanggap ko sa buhay ko. Yun naman yung thank you sa'yo dahil ginawa mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo at ginawa mo kung ano yung gusto mo. I was chatted by a first-year mass comm student, and she was asking how did I handle my time in terms of time management, my academics, and then of course student organization. Then I gave her some advice, pieces of advice, nuggets of knowledge, and then she said thank you. It was through phone, even though it was just through phone. I really felt her gratitude. Sobrang nagpasalamat siya. So I really felt honored. MOS. So I think it's also a good thing that people thank you and you thank others. As yung huling oras na nagpasalamat sa akin ay kanina lang mga before lunch kasi dinilan ako ng twin brother ko ng food. And yung sa akin naman is yung nasa jeep ako kanina papunta dito sa school tapos may nangaroling na bata sa akin so binigyan ko ng barya. Salamat. Nung Tuesday lang, yun yung victory U-Belt Banquet Thanksgiving. And hindi ko expect yung taong yun ay magpapasalamat sa akin kasi hindi ko siya close, hindi kami ganun lagi nag-uusap. Pero hinag niya ako at nagpasalamat siya dahil naging bahagi ako ng life niya. And na-realize ko na we have to invest in the lives of people. Hindi lang sa pera, hindi lang sa bangko, or sa mga bagay na gustong-gusto natin.
Pero we should invest in the lives of people kasi nakakatulong tayo sa kanila at sa pag-improve ng life nila. Ikaw. 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 Ikaw! Ano sagot mo?